Labis ang pagkabigla ni Zhao Mo nang matanggap niya ang kapangyarihang 10,000 beses na pagbabalik, na kilala bilang Human Emperor Bloodline. Ayon sa alamat, sa simula ng paglikha ng langit at lupa, sabay-sabay na lumitaw ang 100 lahi at nag-agawan sa kapangyarihan ang mga makapangyarihang warlord. Dumating sa punto na ang sangkatauhan ay hamina at halos tuluyang malipol. Ngunit sa gitna ng pinakamapanganib na sandali, sumulpat ang isang grupo ng mga walang kapantay na eksperto mula sa lahi ng tao. Pinatibay nila ang kanilang katawan at bloodline hanggang sa sukdulan, kaya nakamit nila ang halos di matatawarang lakas sa labanan. Dahil sa kanilang pagsisikap, nagawang baligtarin ang sitwasyon, nalupig ang malalakas na kalaban, at naipagpatuloy ang pamana ng sangkatauhan. Sa loob ng isip ni Zhao Mo, nag-ugat ang paniniwala na balang araw ay makakatahak din siya sa ilog ng mga bituin at lilipulin ang lahat ng mananakop. Iwinasiwas ni Zhao Mo ang kanyang kamay, at sa isang iglap ay sumabog ang hangin sa kanyang harapan, nagdulot ng malakas na pagsabog. Makikita ang matinding gulat sa mukha ng halimaw nang masaksihan nito ang lakas ng pinsalang idinulot ng atakeng iyon, na halos bamutet sa mismong sahig. Pagkatapos, tinignan ni Zhao Mo ang maliit na leopardo at tinanong kung nais pa nitong ipagpatuloy ang laban. Bahagyang umungol ang nilalang bago muling sumugod ng buong bilis. Sa sandaling iyon, napansin ni Zhao Mo na tila bumagal na ang galaw nito. Madali niyang naiwasan ang unang pag-atake, at mula sa kanyang nagliliwanag na palad ay buong lakas niyang hiniwa ang katawan ng halimaw sa gitna, dahilan upang agad itong mawalan ng buhay. Huminga ng malalim si Zhao Mo habang pinagmamasdan ang bangkay ng leopardo. Ilang sandali pa ay lumitaw ang isang abiso na nagsasabing matapos niyang malimpasan ang ika-4 na antas, maaari siyang pumili ng isa sa 3 gantimpala. Isa-isa itong lumitaw sa kanyang harapan, isang ika-4 na ranggong Windwalk skill, isang ika-4 na ranggong artifact na Frostfall Sphere, at isang black rank mid-grade technique na Great Steel Cleaving Hand. Maingat niyang sinuri ang bawat pagpipilian at napagtanto niyang lahat ay may mataas na kalidad. Gayunpaman, isa lamang ang maaari niyang kunin. Walang pag-aalinlangan, pinili niya ang isa at nagpasya na ibigay na lamang ang iba sa ibang tao. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang umakyat patungo sa susunod na baitang habang iniisip na malamang ay nagkakagulo na ang mga tao sa labas dahil sa ipinakita niyang kakayahan. Sa labas ng Climbing Heaven Road, hindi makapaniwala ang mga manunood sa kanilang nasasaksihan. May isang sumigaw at itinuro ang screen, sinasabing nagbago na naman ang ranggo ni Zhao Mo. Sa malaking display, malinaw na makikita ang kanyang pangalan na umangat sa unang pwesto. Lalong napatulala ang lahat ng mapagtanto nilang si Zhao Mo na ngayon ang nangunguna sa Outer Sect Heavenly Pride ranking. Makikita ang saya sa mukha ni Lu Qi dahil alam niyang nagawa ni Zhao Mo ang inaasahan niya. Samantala, hindi matanggap ni Chu Jiaoran ang nangyayari at hindi niya maunawaan kung paano naging posible ang ganitong resulta. Para sa kanya, imposibleng makamit ni Zhao Mo ang unang pwesto sa ganitong kondisyon. Sa kabilang banda, malamig na nagsalita si Niuao at sinabi na kung nais ni Zhao Mo na manatili sa tuktok habang nasa ika-5 layer pa lamang ng Foundation Establishment, kailangan niyang ilabas ang buong lakas niya mamaya upang tuluyang durugan ito. Nang makarating si Zhao Mo sa ika-5 antas ng Climbing Heaven Road, agad siyang napahinto sa kanyang nakita. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang 5 dambuhalang halimaw na naglalabas ng matinding presensya. Agad niyang napagtanto na ang mga ito ay 5 mid-stage core formation Great Demons. Sa kanyang isip, tila sobra ang antas ng pagsubok na ito para sa kanya. Habang papalapit ang mga halimaw, itinaas ni Zhao Mo ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Sinabi niya sa mga ito na hindi na nila kailangang kumilos dahil alam na niya ang kanyang limitasyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isa sa mga Great Demon ang biglang sumugod at umatake sa kanya. Bahagyang napangiti si Zhao Mo at mahinang natawa habang sinasabihan ang mga nilalang na huwag silang magmadali. Dahil sa kanyang sinabi, napatingin ang mga Great Demon sa kanya nang may pagkalito at tila hindi agad nakapagsalita. Hiniling niya sa mga ito na hintayin muna siya hanggang sa maging sapat ang kanyang lakas upang muling harapin ang mga ito. Habang nagsasalita, unti-unti nang naglalaho ang kanyang anyo, at dahil hindi na niya ipinagpatuloy ang laban, hindi rin siya tinamaan ng kasunod na pag-atake.
Idinagdag pa niya na hindi magtatagal at babalik din siya. Sa loob ng Climbing Heaven Road, tuluyan nang naglaho ang kanyang presensya. Sa labas, isang maliwanag na portal ang unti-unting lumitaw, at nagdulot iyon ng pagkagulat sa mga manunood. Nang lumabas si Zhao Mo, sinalubong siya ng napakaraming tao. Nakangiti siyang tumingin sa paligid at nagbiro pa kung lahat ba ng naruroon ay dumating upang salubungin siya. Ngunit hindi pa man siya nakakapagpahinga, biglang bumagsak sa kanyang harapan si Niu Ao. Nakangisi ito habang sinasabing matagal na niya siyang hinihintay at sa wakas ay nagpakita na rin siya. Kaagad na pumagitna sina Lu Qi at Xu Zhaoran sa pagitan nila. Binalaan siya ni Lu Qi na mag-ingat dahil si Niu Ao ay ika-8 sa Inner Sect Heavenly Pride Rankang, samantalang sinabi naman ni Xu Zhaoran na tumakas na siya at sila na ang haharap sa kalaban. Nagulat si Zhao Mo sa sitwasyon at sinabi niyang sapat na si Lu Qi upang tumulong sa kanya, ngunit nagtataka siya kung bakit pati si Xu Zhaoran ay nakikialam. Bahagyang lumingon si Xu Zhaoran at sumagot na mayroon siyang sariling dahilan kung bakit siya naroon. Dahil sa eksenang iyon, lalo pang uminit ang galit ni Niu Ao. Para sa kanya, ang pagtatanggol ng dalawa kay Zhao Mo ay malinaw na senyales na napansin na ng mga nakatataas ang potensyal nito. Dahil dito, hindi na siya maaaring mag-aksaya ng oras at kailangang tapusin si Zhao Mo bago pa dumating ang mga elder. Buong lakas na sumugod si Niu Ao at itinulak palayo sina Lu Qi at Xu Zhaoran. Dahil sa lakas ng kanyang galaw, halos tumalsik ang dalawa habang sumisigaw siya na walang makakapigil sa kanya dahil ipaghihiganti niya ang kanyang pinsan. Sa halip na kabahan, nanatiling kalmado si Zhao Mo at agad na naghanda. Sa loob lamang ng ilang sandali, ngumiti siya habang naglalabas ng nagliliwanag na gintong enerhiya mula sa kanyang katawan. Tahimik niyang sinabi na tapos na ang kanyang warm-up at ngayon ay handa na siyang maranasan ang tunay na lakas ng rurok ng core formation. Direkta niyang sinalubong ang pag-atake ni Niu Ao gamit ang kapangyarihan ng kanyang Human Emperor Bloodline. Nang magsalpukan ang kanilang mga lakas, isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab sa paligid. Dahil sa tindi ng banggaan, hindi makapaniwala ang mga nakasaksi at nagtanong kung posible bang ganito kalakas ang isang nasa ikalimang layer pa lamang ng foundation establishment. May ilan pang nagbulong na ang kakaibang liwanag sa katawan ni Zhao Mo ay maaaring dulot ng Human Emperor Bloodline. Habang unti-unting nawawala ang usok mula sa pagsabog, lumitaw ang eksena kung saan nakatayo si Zhao Mo ng kalmado at may bahid ng ngiti, habang walang kahirap-hirap na sinalag ang suntok ni Niu Ao gamit lamang ang isang kamay. Sa kumpiyansang tinig, sinabi niya na kung pag-uusapan ang lakas, hindi rin sigurado na kayang talunin siya ni Senior Brother Niu Ao. Dahil dito, lalong nagulat si Niu Ao at hindi niya maintindihan kung gaano karaming lihim ang itinatago ni Zhao Mo. Sa puntong iyon, nagpasya siyang hindi na magpigil. Bigla niyang tinabig ang kamay ni Zhao Mo at mula sa kanyang dibdib ay unti-unting lumitaw ang isang gintong espada. Nang makita iyon, agad na napasigaw si Lu Qi at binalaan si Zhao Mo na tumakbo na. Makikita rin ang pag-aalala sa mukha ni Xu Zhaoran. Kasabay nito, sumigaw si Niu Ao na oras na ng kamatayan ni Zhao Mo, at sinabi pa na ang mamatay sa ilalim ng teknik na iyon ay hindi masasayang ang kanyang buhay. Sa isang iglap, mabilis na bumulusok ang gintong espada at direktang tumutok sa mukha ni Zhao Mo. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.